Bumagsak na nga ng tuluyan itong si Joanna. Ginunigod pa siya sa lagay ng muff. Nakita siya ng kanyang lola Arya. Ipinagtanggol pa siya nito. Ngunit instead na magmakaawa at lumuhod nga para humingi ng tawad sa kanyang lola Arya, nagmatigas pa rin itong si Joanna. Hindi pa rin niya kayang tanggapin itong si lola Arya. Maging itong si Ina kung saan nagigigil pa rin siya nito at galit na galit pa rin siya. Pinapairal pa rin niya ang kanyang ego at mas gugustuhin na nga ni Joanna na lumanga iyon ang tuluyan sa kanyang pamilya dahil hindi niya matanggap ang tuluyan ng pagkabigo at sinisi niyang lahat dito kay Ina dahil sinabi nito na mas kinakampihan umano ni Lolo Arya itong si Ina kung saan hindi naman niya totoong apo. Nangyari umano ang lahat ng iyon ang dahil sa pagkukup ni Lolo Arya dito kay Ina kung saan pinaparamdam ng matanda na mas mahalaga si Ina kaysa totoo niyang mga apo. Bagay na hindi maintindihan ni Ina hanggang ngayon ay napaka-selfish pa rin niya. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. Hindi niya alam na dahil sa kanyang mga ginagawa ay lumayo ang loob ni Lolo Arya at umaasa man si Lolo Arya na maging mabait din itong si Joanna kagaya kay Ina, ngunit wala na talagang pag-asa dahil tuluyan nga siyang umalis ng bahay kahit hindi naman siya pinilayas ni Lolo Arya. Siya na nga mismo ang umalis dahil sa kanyang napakataas na ego. Kabilang banda, nanghihinayang ng husto itong si Lolo Arya. Galit na galit din siya kay Charlie kung saan minanipula at ginamit pa nga ang kanyang mga apo para lang makuha ang kanilang gusto kung saan makaupo sa naturang kumpanya. Ngunit kahit anong gawin ni Lolo Arya, wala na siyang magawa sapagkat napasakamay na nga ni Charlie ang kanyang kumpanya kung kaya't naiiyak na lamang siya. Ngunit ang pinakamasakit na nawala na nga ang kanyang kumpanya ay tuluyan pang lumayo itong si Joanna instead na magmakaawa na patawarin sa kanyang ginawa. Kaya naman ang matanda ay bumabalik ang kanyang sakit kung saan nawawala ang kanyang memorya. Nandun na nga iniisip niya na si Ina ay si Joanna. Kaya naman si Ina para lamang kumalma ang matanda at para naman magkaroon ng assurance na mahal pa rin siya ng kanyang apo kahit ganun ang kanyang ginawa. Nagpanggap siya na siya si Joanna at siya na nga ang humingi ng tawad para lamang umayos ang pakiramdam ni Lolo Arya dahil yun lang naman ang hinihiling ng matanda. Alam nilang dalawa na ito nga si Lolo Arya ay galit na galit kay Joanna, ngunit hindi pa rin maalis na umaasa pa rin ang matanda na bumait ang kanyang apo at bumalik ito sa kanyang bahay. Kaya naman, para hindi lalong mag-trigger ang sakit ng matanda ay gumawa na nga ng paraan itong si Ina kahit hindi siya si Joanna para lamang sa ikabubuti ng kalagayan ng matanda. Sa kabilang banda, si Joanna naman ay tuluyan na nga napariwara ang buhay. Hindi nga siya umuwi ng kaniyang bahay, nag-check-in siya sa motel at gabi-gabi ay laman na siya ng bar. Alaman na ng kanyang mga kaibigan ang tunay niyang kalagayan kung kaya't hindi na nila nagustuhan na maging kaibigan pa itong si Joanna. Kung kaya't pinaglalaroan na lamang siya ng mga ito lalo't alam niya na wala na silang makukuha dito kay Joanna. Samantalang itong si Joanna, akala niya ay makaibigan pa rin ang nasa kanyang harapan. Ngunit mapapahamak siya dahil lalasingin na siya nito hanggang sa hindi na niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Magugulat na lamang siya isang araw na magva-viral na siya sapagkat binibidyo nga siya habang sumasayaw sa bar at nakahubad na nga. Mararamdaman na nga ni Joanna ang karma sa lahat ng ginagawa niya sa matanda. Nawala ang kanyang kumpanya, ngayon ay maghihirap na siya sapagkat wala na siya sa poder ni Lolo Arya. Wala na rin siyang pera. Ubus na ang laman ng kanyang bank account dahil sa kanyang pagiging gastador. Bukod doon, maging sirang-sira pa ang kanyang reputasyon dahil nga sa kumakalat na video tungkol sa kanya.